I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos na meron ulit tayong daily words of encouragement upang meron tayong matutunan na prinsipyo at magbibigay sa ating ng kalakasan po, encouragement upang tayo po ay matibay sa ating pananampalataya sa Diyos and also to face challenges in life. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na pwedeng muli kayong mag-aral ng inyong salita. Bigyan niyo muli kami ng pangunawa, O Diyos, at meron po kaming matutunan sa gabi ito. Patawad din po sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala, O Diyos. Salamat po sa lahat ng mga ginawa niyo sa maghapong panambahan. Salamat sa mga kaluluwang naligtas sa araw na ito. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus, lahat ng iti aming dalangin. Amen. So, ang ating pong text ay dito po sa Psalms 23 verse number 6, sabi po ng Bible, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Sa napakagandang pangako po ng Panginoon sa lahat po ng sumusunod sa Kanya at nagdidwell sa Kanyang tahanan. Na ano? Surely goodness and mercy. Yan po ang pamagat ng ating pag-uusapan sa gabing ito. And I just want to be an encouragement and a help to everyone sa gabi po ito. Let's go to our description sa mga word po para po mas maunawaan natin ang mga salitang ginamit dito at ano ang mga original meaning from Hebrew, alright, through the concordance, at paano po ang application nito sa ating buhay sa panahon ngayon. Ang goodness, unang-una po, na from the Hebrew word na tov, ang ibig sabihin po niyan ay kindness at best. Ang Diyos po gusto niya ang best para sa kanyang mga anak. And beautiful, meron din po siyang binigay na joyful at cheerful. Yan po ang meaning po ng goodness sa concordance po sa Hebrew. And then ang mercy naman po is chesed. So lagi po natin nakukuha ito sa mga talatang ginagamit po natin. Is, ang ibig sabihin po ulit niyan ay pity, or yung kanyang awa. And then follow, from the Hebrew word na radap, ang ibig sabihin ay chase. Opo, to run after. Akalain niyo po yun, no? Sabi ng Bible, sigurado na yung goodness and mercy ng Diyos ay will chase you. Oo. Tapos, to run after you. Wow! Ikaw ang susundan. Hahabulin pa. Hindi lang susundan, talagang hahabulin. To run after you. Alam niyo po yung may hinahabol, napakabilis po niyang tumakbo. So ganun din po ang goodness and mercy ng Panginoon. Pag tayo po ay namumuhay sa kanyang kalooban na sumusunod sa kanya, the goodness and mercy of God will run after you. Ang ganda po. Tsaka yung pursue. Di ba? Pursue. Yan po ang ibig sabihin ng follow. And then all the days,
from the Hebrew word na yom, meaning to say perpetually or fully. Pag perpetual po ay walang katapusan. Na parang yung chess may tinatawag po doon na perpetual check. Nang ibig sabihin, patuloy-tuloy, walang katapusan, di ba? Yun po ang ibig sabihin ng perpetual. Oho. At ang sabi ng Biblia, all the days of your life, can you imagine that? Lahat ng araw ng iyong buhay, the goodness and mercy of God will follow, run after you. At hindi lang yun, sabi ng Panginoon, surely, sigurado. Di ba? Sabi ni Pastor Sam, buti hindi Shirley. Hindi lang si Shirley. Kundi sigurado, surely. Opo, sigurado sa lahat ng nagdidwell sa bahay ng Diyos na may desire na mamuhay sa kalooban ng Diyos, sumunod sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin yan. No. Kaya sabi ko dyan, there is satisfaction throughout our life if we follow the Lord as our shepherd. Kasi sa verse 1 po ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. Nandun po yung pretext niya Kumbaga yung context po ng Psalms 23, as long as ginagawa natin ng Panginoon na ating shepherd or pastor, ay sabi ng Biblia, there is satisfaction. Bakit? Sapagkat sigurado sabi niya, yung goodness ng Diyos, yung kindness ng Diyos, at yung pity ng Diyos ay run after you all the days of your life. Wow, perpetually, fully. And then sabi pa dyan, the best of God will surely, di ba? The best of God is surely follow or run after, to chase and pursue after you all the days of your life, perpetual, habang buhay, fully. Napakaganda po. And then, sabi pa dyan, is yung beautiful, joyful at cheerful ng Panginoon, di ba? At saka yung kanyang awa will run, chase, pursue after you all the days of your life, perpetually, fully. Kaya nga sabi ko, there is satisfaction throughout our life if we follow the Lord as our shepherd. Dapat siya po ang magdadala sa atin. Kasi ang good shepherd, ang Diyos, sigurado, dadalhin kanya sa best para sa iyo. Kaya nga sabi niya dun sa verse 10, He maketh me to lie down in green pasture, He leadeth me beside the still water, He restoreth my soul, and so on. Kaya may satisfaction po. Alright? And then sabi ko pa dyan, if you cannot find satisfaction outside the will of God. Hindi mo kailanman makahanap ang satisfaction, ang fulfillment, pag namumuhay ka sa outside ng Diyos. Marahil may pera ka outside the will of God, but no fulfillment and satisfaction. Marami kang sasakyan outside the will of God, pero walang satisfaction. Marahil marami kang bahay, malalaki ang tatangkad, magaganda pa ang nasa loob, thank God for that, pero kung wala ka sa kalooban ng Diyos, no satisfaction. Diba? Bakit? Wala Wala ang Panginoon Wala yung goodness niya, wala yung mercy niya, wala yung kanyang awa, yung pagpapatawad, diba? Yung kanyang long suffering, patience. Wala yung mercy Kaya you cannot find satisfaction outside the will of God. So kung wala ka sa kalooban ng Diyos, nais kong sabihin sa iyo, bumalik ka sa kalooban ng Diyos, maging faithful tayo ulit, mag-church tayo every Sunday, mag-win tayo ng kaluluwa, go back to your Bible study centers, and kagaya na ni ng Panginoon, sabi niya kay Pedro, you love me more than this, sa kanyang trabaho, yeah Lord, thou knowest that I love thee. Okay, feed my sheep. Balik po tayo sa ministry ng ating Panginoon. Hanap po tayo ng kaluluwa na madadala sa Kanya. Feed the sheep of God. Because if you do not, you cannot find satisfaction outside the will of God. Next pong word ay yung dwell. Ibig sabihin from the Hebrew na yashab, ibig sabihin abide and remain. Yung house po dyan, inside the temple. Opo, yung temple, yung templo, opo, inside the temple. Yan po yung ibinigay ni David na word dito, inside the temple sa concordance. Ano po? Kaya nga, sabi ko dyan, what a joy to live in the house of God forever because we experience daily His goodness and mercy.
Di ba yung ano kanina, yung goodness ay may word meaning na joyful. Eh sabi ko dyan, what a joy to live in the house of God forever because we experience daily, bakit? Perpetual fully His goodness and mercy. Wow! May awa, hindi mapainitin ang ulo ng Diyos, hindi laging namamalo ang Diyos, hindi agad-agad namamalo, yun palang ibig sabihin mo, kundi meron siyang awa. We don't get what we deserve, yun ang ibig sabihin ng mercy, di ba? Tapos sabi ko dyan, there are always fulfillment when we follow the leading of God. Sundan lang po natin yung leading niya at makikita mo ang fulfillment. Sabi ko, marami na po akong narinig ng mga pastors saka mga missionaries na sa kahuli-hulian ng buhay nila. Sabi nila, I've done my part, I kept the faith, I finished my course, I have kept the faith. So, may fulfillment. Hindi sayang ang buhay. Bakit? Dahil namuhay sila sa kalooban ng Diyos. Pero kung dati sa kalooban ka ng Diyos, preacher ka, soul winner ka, discipler ka, namuhay ka sa mundo dahil sa may offer ang diablo na pera o ano paman, iniwanan natin kalooban ng Diyos, maraming nasayang na oras at taon, di ba? Tapos pagka nasa deathbed ka na, anong sasabihin mo? Sayang. Walang kwenta. Iiwanan ko rin palang material na bagay na ito. Naglingkod na lang sana ako. Kaya harap tayo sa Diyos. Kaya there are always fulfillment when we follow the leading of God. Last statement po, itong principles of the day. Sabi ko dyan, if you abide in the house of God, then the Lord will always provide. So manatili lang po tayo, abide. Remain in the house of God. Ang church lang po tayo. Maging faithful lang po tayo. Pagka may midweek service tayo, prayer meeting, attend tayo. Huwag tayong mag-a-absent. Mas mahalaga yung Panginoon yung sasabihin niya sa atin, tsaka yung pakikipag-usap natin sa Diyos. Di ba? Pag prayer meeting, ay kakausapin ka ng Diyos, tapos kakausapin mo siya. What a joy, what a fellowship, what a joy divine. Kaya God will, if you abide in the house of God, then the Lord will always provide. Last po, if you follow God's fully, the blessing is perpetually. Wow! If you follow God fully, the blessing is perpetually. So, parang magka-rhyme lang po. Hindi ko po alam kung tama yung grammar niyan. If you follow God fully, the blessing is perpetually. Walang katapusan. Fully lang. Todo. No reservation. Sold out. Kung saan mo ako dadalhin, Panginoon, kung saan ang gusto mong gawin ko, Panginoon, the blessing is perpetually. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa words of encouragement from Thy word that we heard this evening. Pagpalain niyo po sa buhay ng inyong mga anak at nakakita po ng kaunting words of encouragement and principle mula sa inyong salita upang may magamit po kami sa pang-araw-araw na buhay. Salamat po, kapangalan po ng Panginoong Hesus, ito'y aming dalangin at pasasalamat. Amen. So, yan po ang ating daily words of encouragement. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.